Bigkis ng pagmamahal panimula. Magandang oras sa ating lahat. Mga kapatid, ngayon ay magkakaroon tayo ng maikling pagninilay na may temang bigkis ng pagmamahal. Layunin, nito na mas mapalalim ang ating pagkakaisa at pagtutulungan bilang mga manggagawa at mananampalataya sa PFCC. Part 1. Nagkakaisang pagninilay. Sa unang bahagi ng ating pagninilay, makikita natin ang dalawang larawan ng puso. Ang unang puso ay basag na sumasagisag sa mga ugali o gawain na maaring magdulot ng disunity o pagkakawatak-watak sa ating samahan. Minsan maaring hindi natin namamalaya na ang ilang attitude o kilos ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan. Samantala, ang ikalawang puso ay buo na sumasagisag sa mga katangian nagdudulot ng unity o pagkakaisa. Ito ang mga ugali na nagpapalakas sa ating samahan, tulad ng pag-uunawaan, respeto, malasakit, at pagmamahal sa isa't isa. Sa bahaging ito, mahalagang makita natin kung alin sa ating mga ginagawa ang dapat nating iwasan at alin naman ang dapat nating palakasin upang mapanatili ang pagkakaisa sa ating grupo. Part 2. Napagkasundo ang katangian sa ikalawang bahagi, pagtuunan naman natin ng pansin ang makongkretong pagkilos na nagpapakita ng pagkakaisa sa ating ministeryo. Ang gabay natin dito ay ang panalangin ni Jesus sa John 7:21 na nagsasabing na silang lahat ay maging isa. Makikita natin sa apat na puso ang iba't ibang relasyon sa loob ng ating ministeryo, pagkakaisa sa kapwa mangangaral sa GMA PFCC, pagkakaisa sa kapwa mangangaral sa El Shaddai Ministry, pagkakaisa sa kapwa manggagawa, at pagkakaisa sa kapwa mananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay bahagi sa pagpapatibay ng pagkakaisang ito sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos, at pakikitungo sa isa't isa. Part 3. Sa huling bahagi, makikita natin ang larawan ng krus, puso, at mga kamay. Ang krus ay nagpapaalala na ang lahat ng ating ginagawa ay dapat nakasentro kay Kristo. Dito rin natin inihaharap ang mga tunay na problema o encountered problems ng ating chapter of prayer group. Sa paanan ng krus, dinadala natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, humihingi ng tulong at nagtitiwala na may magagawa siya upang ang mga suliraning ito ay malutas. Ang puso naman ay sumisimbolo sa pag-ibig at malasakit. Dito natin damhin at tanggapin ang mga hakbang at plano na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Kapag ang ating mga desisyon at plano ay nagmumula sa pusong may pagmamahal, nagiging mas madali ang pagkakaisa at pagtutulungan, at ang mga kamay ay kumakatawan sa ating mga gawain at responsibilidad bilang mga mangangaral at manggagawa. Ipinapaalala nito na bawat isa sa atin ay may bahagi sa paglutas ng mga suliranin. Sa pamamagitan ng nagkakaisang pagkilos, pagtutulungan at pagtupad sa ating mga tungkulin, may isa sa katuparan natin ang mga layunin ng ating ministeryo. Sa ganitong paraan, ang krus ang ating sandigan, ang puso ang ating gabay, at ang mga kamay ang ating pagkilos upang sama-sama nating harapin at lutasin ang mga hamon sa ating samahan. Amen.